Ang pinaka hindi maganda ng ugali natin mga Pilipino, gumagamit tayo ng pangalan ng mga kilala at prominenteng tao na palagay natin pagbibigyan dahil mayroon silang posisyon sa buhay. Pinagpalang araw sa bawat isa. Ayan, dito tayo sa ating payong kapatid at inaanyayahan namin kayo ulit to subscribe and to click your notification button para po updated kayo sa mga episodes po natin. Ayan po. No. Mga kuya, nadaan na ho ba kayo sa EDSA? Oo, araw-araw. Alam niyo ho ba yun? Talaga kung meron ho akong kanta, ito yung kanta ko para sa EDSA. A long and winding road. Parang di ho natatapos. Hindi nga yun winding. Hindi ako pala unwinding pala. Sabi nga nila, kung gusto mong mas matagal kayo magsama ng mahal mo, dumaan ka EDSA. Ayun, sa Valentine's. Dapat a long and unending road. Yun. Pero mga kuya, ito kaya ko po nabanggit yung EDSA kasi nalaman ko, totoo ba yung nalaman ko na pag nadaan po kayo dun, may busway po kasi, di ba? Pag busway, mga bus lang ho eh. No. Pag kunwari, nadaan ho kayo dun sa busway. May mga lumulusot doon eh. Opo. At hindi kayo bus. Kayo ay kotse. Oo. At nahuli, di ba? 5,000 daw ang multa. Tama ba yun? Ang laki naman ho. Dapat lang. Ay, pero kuya, syempre, paano po kuya ganito? Kunwari, nadaan ho kasi nagmamadali ho talaga. Kulit na ako sa meeting ko. Daan lang ako saglit. Nahuli ngayon. Nagpalusot ngayon ako, hindi mo ba ako kilala? Ayan. Kilala ko si ganitong nagbanggit ng pangalan ng elected official na mataas. Para syempre, kahit pa paano mapagbigyan at hindi magbayad ng multa. Hindi naman. Kasi tama naman yun kasi busway, di ba? O bossway. Kaya babagin sila ng boss. Pero mga kuya... Biro lang, pero hindi. Pero mga kuya, dito po, of course, sa Pilipinas, parang marami po ko narinig na ganyan na minsan may mga pagkakataon na nagpapalusot tayo. Kasi sino ba naman ang gusto magbayad ng multa, mga kuya? Ang mahal-mahal. Okay lang po ba yun, kuya? O nagkakasala ba ako sa Diyos? Ano ba? Ganun po eh. Diniretso ko na. Tinatanong pa ba yan? Hindi mga kuya, parang sa buhay, parang ano kung mapaipapayo natin sa ating mga kapwa Pilipino na nakakaranas ng ganitong struggle ba na siyempre, traffic ko sa EDSA, may space sa busway. Sayang naman yung space. Parang, kumbaga, sayang naman. Ba't di pa daanan? Libre naman. May kilala akong mataas na opisyal. Talaga? Gano'ng kataas? Mga 5, hindi. So, baka at least... 5'3". Baka humakalusot, di ba? Di ba kalusot ako, mga kuya? Kahit naman sinong tao, minsan gusto natin yung konbinyente ng buhay. Kaya natin, antayin. Ayaw natin nag-iintay, ayaw natin matagal. So, mahanap tayo ng paraan para mapadali lahat ng bagay sa buhay. Ang problema, ang tanong, ang hiningin pa, tama bang magpalusot? Siyempre, obviously, hindi naman nararapat magpalusot. Ang pinaka hindi maganda ng ugali natin mga Pilipino, gumagamit tayo ng pangalan ng mga kilala at prominenteng tao na palagay natin pagbibigyan dahil mayroon silang posisyon sa buhay. Yung isasabi mo, kaya nga, kasi bossway eh. Bossway. Mga Tagalog pa, bossway. Kaya, mahanap tayo ng boss para makadaan doon. Dahil kay boss eh. Grabe. Grabe, no? Pero ngayon, alam mo, ugali yan sa lahat. So, ano po mapapayo mo? Ano ba dapat natin gawin? Meron namang, may batas naman. May rules and regulations. Ngayon, kung lalabagin mo yan dahil meron kang sabi mong emergency, ganyan, kung yan ang iniisip din ng mga ibang tao, hindi na kailangan ng mga busway pa yan. Yes. Di ba? Sana tinanggal na yan. Yun pala, may emergency, pwede mo palulusutin. Kaya nga nagkaroon ng ganyan, para yan sa mga nagko-commute para mas magaang ang kanilang hirap na sila sa biyahe. Uunahan sila sa pagsakay. Tapos,
ang tagal pa lang makakauwi. Tsaka hindi lang yan para ma-relieve din yung traffic. Kasi kung dumadaan lahat sa EDSA yan, pantay-pantay lahat, isipin mo pag nagsakay, nagbaba, isang bus, tapos nagpatong-patong, mas matraffic eh. Yes. Mas laki problema. No? Mas malaki problema. Trust our government officials na lang na maganda yung kanilang intention dun sa busway na yan. Pero mas concerned ako hindi na doon sa busway. Hindi. Mas concerned ako doon sa nagpapalusot. Uy. Yung gagamit ng pangalan. Opo. Kasi unfair doon sa mga taong ginagamit ng pangalan. Kasi minsan, driver ako ng ganito. Kasi una-una, nire-represent mo yung taong binanggit mo pangalan eh. Kung nire-represent mo, ang tanong, nire-represent mo ba siya ng tama? Kasi kung ginamit mo yung pangalan, tapos mali yung ginawa mo, di parang sinira mo na yung tao. Na ginamit mo yung pangalan niya for your sake sa mali mong ginawa. Di ba? Unfair naman yun. Kawawa naman yun. Kaya, hindi mabuti na gumagamit tayo ng ibang tao sa mga bagay-bagay na pagkakamali natin. Granting na hindi mo pa rin mali. Wag mo siyang idamay doon sa sitwasyon na hindi naman siya kasali ron. Di ba? Yun ang hindi maganda. Di ba? Kaya sa akin, ang dapat, take the responsibility, the full responsibility. Kung ikaw nagkamali, be responsible enough to admit na nagkamali ka. Kung di ka naman nagkamali, then still stand on your responsibility to fight for your right. Kung ano yung nararapat mong tayuan. With gentleness, with humility. Hindi naman tayo nandito para patunayan sino magaling, di ba? Nandito tayo para magkaroon ng laging kaayusan. Kasi magkakababayan tayo. Pare-pare tayong mga Pilipino. Di ba dapat lang tayo naggagalangan sa isa't isa? Kasi para tayong magkakapatid eh. Isang lahi lang tayo eh. Alam niyo yan, isa sa mga masakit sa katotohanan kahit sa ibang bansa. Pag mga banyaga, nanonood sila ng laro. Naalala ko pag naglalaro ng football, mag-aaway talaga yung mga Greeks laban sa mga Italian, mga gano'n. Ang Pilipino sa Pilipino, minsan nag-aaway pa eh. Parang nakakalungkot. Example na lang. Merong mga nasa politiko na babanatan pa yung issue sa China, parang kinakampihan yung China. Ano ba yun? Parang hindi ko maintindihan eh. Parang hindi natin paglalaban yung totoo. Pero bakit kay questionin mo yung ganung mga bagay na obvious naman na teritoryo mo na yun eh. Meron ng international ruling, parang ganon. So, ganon din sa buhay. Let's be responsible. Let's remember who we are. Tama si late Teddy Benigno eh. Sabi niya, ang problema natin, we don't know who we are. Sabi niya, when a Japanese wears a suit, he remains Japanese. When a Korean wears a suit, he remains Korean. But when a Filipino wears a suit, he suddenly forgets who he is. Di ba? Ang lungkot nun. Parang, magkakapatid tayo, kahit na traffic enforcer yan, they're just enforcing the law. Igalang natin. Respetuhin natin. Ngayon, kung mali tayo, aminin natin. Be humble enough, admit it. Instead of using other names para lang palusutan natin yung sitwasyon. Actually, minsan yung ibang traffic enforcer, siguro parang mas nakakataas yung minsan dinuduro-duro pa yung traffic enforcer. Nakakalungkot po na ginagawa lang naman din nila yung trabaho nila. Yes. Diba, mga kuya? Lalo yung mga elected officers. Kung kayo elected officers, imagine, you were elected in trust eh. Parang nagtiwala sila sa'yo. Yes. That you will love the people and serve the people. Tapos itong mga tao natin, kumbaga, they were assigned to do that job. Tapos sila pa yung una mong duduruin. Parang, sino ka? You were not given a position to serve yourself. You were given a position to serve everybody. Yun ang idea. Diba? So, hindi ko na pwedeng banggitin pangalan ni Tosca. So, lalo na sa Makati, hindi tatanggapin. Kilala ko si Tosca. Si Tosca, dakoy-koy. Grabe mga kuya. Grabe naman. Pero mga kuya, parang may tanong lang po ako. Okay lang po. Kumbaga, parang as a citizen, kumbaga, parang kunwari, nahuli nga ako. Kumbaga, hindi ko naman sinasadya. Ano po ba yung magandang pakitungo ko na sa traffic enforcer? Pwede po ba akong makisuyo na, kuya, okay lang po ba? Alam ko nagkamali ako, pero pwede bang this type,
Palagpasin. Pwede naman ba ako mag-appeal sa authority, mga kuya, di ba? Oo. Okay lang yun. Okay Although nagkamali ako, mga kuya. Pwede naman. Oo, pwede naman. Depende na sa kanila. Tama si Kuya Erwin, pwede. Pwede mo i-appeal yan. Kung mga minor infractions, alam mo, sila, naiintindihan naman nila. Tsaka mas gusto nila yun. Kaysa yung lalapit ka pa sa kanila, ikaw pa nagmamayabang, minamaliit mo sila, ay, naku, galit na galit sila dyan. Yes, tsaka huwag ka mag-a-appeal na may inaabutan mo. Oo. May bribery na yun. So mga kuya, paano po kunwari nahuli ka, tapos biglang sinabing, ano na lang, pang merienda na lang. Ano pong may papayo niyo po sa magpahuli ka na lang, di ba? Magbayad ka na lang ng fee. Pakiusap ka na lang, kuya. Huwag na natin daanin sa ganyan kasi hindi rin magiging maganda dahil para rin pagsusuhol yan kung merienda pa, di ba? Para na rin ako nagsuhol sa inyo. Ayun. Kaya nakikiusap na lang ako sa inyo. Kaya kung hindi naman, okay lang din. Titikitan nyo na lang po ako din. Mali naman talaga ako. So accept the be responsible dun sa... Then plead for mercy. Hindi naman masama yun. Baka pumayag. O sige, next time huwag mo nang ulitin na. Baka pwede naman yun. Yung iba naman, nagdadrama lang, no? Plead na mercy. Sinadya naman talaga nila. Subukan natin to. Ganun. May ginaganyan eh. Vlogger eh. Pumasok sa one way. Talaga? Diba? Sinadya talaga nila yun eh. Kaya tuloy, yari sila. Kasi tama yun. Ba't mo sasadyain? Parang nagtutulungan tayo dito. Alam mo, hirap-hirap ng buhay din ng mga nasa enforcers, ha? Nasa initan sila. Ulan na, nainitan. Gawa naman. Ang nasasaktan lang ako minsan, sila na yung enforcer. Nakalagay na doon, no loading, unloading. Tapos doon umihinto yung jeep. So wala silang ginagawa. Parang, hindi, pagod na kami. Balik ka kasi nandiyan dyan, anong klase. Hindi yan trabaho na yan. Dito, ang unang mapagod, talo sa kasamaan ng tao. Kanya, siyempre, kung sinabi mo, hinahayaan ko na, pagod na ako, o di talo ka na, wala na yung kaayusan. Ilaban mo yan. Kasi dapat, talagang, kaya ka enforcer di ba? Pero, minsan talaga naaawa ka na lang sa kanila kasi nga, hindi sila parang binaback-upan ng authority. Suppose authority, no? Or office na meron sila. Sila pa yung nadadaktakan, sila pa yung pero minsan, ang hirap talaga. Kasi mga kuya, kunwari, traffic enforcer ko, hindi naman ako mayaman. Nagkataon yung nakatunggali ko, mayaman. Kung nagkasuhan, paano naman ako, mga kuya, di ba? Kumbaga, how do we encourage yung ating mga kababayan na nagtatrabaho na ganun po, na may posisyon na, syempre, medyo mahirap, hindi naman ganun kalaki ng sweldo, nainitan ako sa araw. But how can you encourage them to do their job? Parang ilaban talaga kahit mahirap. Ang liit pa lang sweldo ko. Tapos sinisigawan pa ako. Minsan mga security guard, mga kuya. Alam mo kuya, yun ang pag kunwari yung good morning. Ano ba naman yung mga good morning po? Pero mo, buong araw sila nakagan. Tapos minsan hindi pa sila papansin na good morning. Oo nga. Ganun pa. Oo naman. Diba? Check mo ba yung magkaug na, no? Ganun. Kaya ang isang magandang doon, ugali, yung pakikitungo sa kanila, yung igalang mo sila. Yeah. Yan lang naman, hindi naman mahirap gawin yan eh. Yeah. Sa totoo lang, sa Christian ko lang pwede sabihin to. Kasi hindi ko may expect lahat, no? But for Christians, if you're claiming to be a follower of Jesus, then show love to everybody. Ano ba yun? Respetuhin mo, treat them as human beings. Tayo, may iba-iba lang tayong posisyon sa buhay, may iba-iba lang tayong gifting sa buhay. It does not make us special dahil nabigyan tayo ng pagkakataong maging leader o maging corporate leader o kaya may posisyon sa buhay. Nabigyan tayo ng ganung pagkakataon dahil sa biyaya ng Diyos. Then serve people. Kaya nga sa Bible, may iba-ibang gifts. May leaders, may servants. Tapos, diba kaya, for those who are called to serve in His service, for those who are called to lead with diligence, ganun. Lahat yun, in expression of love, in expression of serving one another. Hindi, kaya alam mo sa ibang bansa, mayroong mga bansa na yung doktor does not make him higher than the carpenter. Kasi yung mga workers sa karpintero. Kasi yung expertise ng karpintero, iba sa expertise ng doktor. Di ba? So, dapat hindi yan parang, doktor ako, lalang ba ako, doktor ako, kaya abogado ako. So what? We have different expertise
to serve each other. Yes. Katuloy, yung iba, pumasok sa isang lugar, kunyari, nag-abugas siya. Hindi naman dahil sa mahal nila yung hustisya. Diba? Nag-abugas siya kasi diyan ako kikita eh. Ng ganon. Yung iba naman nag-doktor, hindi naman sa nagmamalasakit sila sa mga may sakit. Eh, diyan ako kikita eh. Kaya naging negosyo lahat ng issue. So, tama ang Panginoon Diyos, mamimili ka lang kung ang pinaglilingkuran mo, pera o siya. Diba? Kasi, ganun ang idea nun eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng pag-aapi sa kapwa. Opo. Dahil walang pagkilala sa iba't iba nating mga lugar sa buhay na lahat yan ay biyaya ng Diyos. Oo. Yun ang ibig sabihin ng love. Na tratuhin mo sila kung paano sila tinatrato din ng Diyos. Love God. Oo. Mahal sila. Kasi sabi sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, binigay niya yung bukod tanging anak para sa kanila. Hindi lang para sa mga mayayaman at may kaya sa buhay o yung may tungkulin, kundi para sa lahat ng tao. Mga kuya, may tanong po. Sorry. Sige lang. Opo. Kunwari po, like, I'm the type of person na may kaya, maganda ang aking universidad, matalino ako, at talaga naman sa career, talagang top-notcher, talagang ang galing ko talaga sa trabaho ko, mga kuya. Okay. Pero how should I live my life? Parang may karapatan ba ako na isipin na, you know what? I'm better than, my colleagues. Pwede ko ba isipin yun? Is that true? Kasi kuya, nasa akin na lahat eh. Kumbaga, i-compare ko sa mga kasamahan ko, ako pinaka-the best. The best, oh. Oh, so paano pa yung mga kuya pag kunwari, you find yourself thinking that you're better than everybody else? Like, you're it. Parang gano'n. Oh, if you're better, wala namang magagawa yung mga tao. Mas matalino ka, walang problema no. Pero sabi sa Bible, consider others more important than yourself. Oh. Hindi naman sinabi, consider them more intelligent or more beautiful. Hindi, more important. Ibig sabihin, bigyan mo sila ng importansya. Kaya show your yung expertise in serving people. Gusto ko yung sinabi ni Spider-Man. Spider-Man. Greater power, greater responsibility. Di ba? Kasi the more you know, the more responsibility you have. Di ba? The higher education you have, the higher the responsibility you have. Kasi hindi lahat may ganong privilege. Hindi lahat binigyan ng ganong chance. Di ba? So since you are given that kind of privilege, then use it to serve people. So, mga kuya, kumbaga, malapit na kasi pero mga kuya, ano pong maipapayo niyo po sa mga Pilipino na ano po ang pwede namin maiambag para talagang kahit papaano makadagdag ako na maging mas mag-improve, umunlad yung Pilipinas. Kasi I can only do this much po, pero as a normal citizen, nagko-commute, nagtatrabaho everyday, ano pong pwede ko maiambag ba? Ngayon, tigilan mo na yung pagpapalusot. Kasi yun naman talagang original na pinag-uusapan. Tigilan mo yung pagpapalusot. Be responsible. And always remember na we learn to respect each other kasi magkakababayan naman tayo. Oo nga. Oo. Totoo yun. So, sa trabaho, bawal magpalusot. Kasi Oo. Ambag mo yan eh. Sa trabaho, ba't ka magpapalusot? Kaya ka kinuha sa kumpanya dahil kailangan nila ng tulong para umunlad pa sila. O kinuha ka. Ang role mo is to help the company to progress, di ba? O hindi para mahirapan ng kumpanya. Magkaibang utak. Ang utak nag-apply para kumita siya. Hindi naman para mag-progress yung company. So ang isip niya, kita niya. Di ba bumagsak yung kumpanya basta kumita ako. May gano'n. Mali eh. Hindi tama yung masyadong makasarili yung ganong klaseng. Kaya yun, hindi dapat pinapalusot. Ayun. So, ang tanong po, hindi po pala kung anong palusot ko, kundi ano ang ambag ko. Yun ang dapat. Kung anong ambag ko, makatulong ako sa kumpanya o kung anong organisasyon na makasali ako. Sa bayan, ganun din. Sa bayan. Di ba parang maging blessing ka doon sa tao, instead of using the name, help the name to become better. Kasi gagamitin mo for your advantage at the disadvantage of another. Di ba masama yun?
Tulad nga ng nasabi ni John F. Kennedy, although quotation yun, sinabi niya, ask not what you can do for, what your country can do for you, but what you can do for your country. Ang ganda. So, yun. Isipin mo, wag yung makasarili ka. Yung isipin mo yung ano maitutulong. Yung nga tinatawag natin na ambag. Yung maitutulong mo sa kapwa mo. Kasi kung tayo, makasarili lahat, walang mangyayari sa buhay. Kaya pag ako, kung gagamitin yung pangalan, halimbawa, pangalan ko, hindi ko naman pagtatanggol yung kung mali siya. Ay, di yung pagtatanggol yun. Kilala ko si Kuya Bong, ha? So, ano ngayon? Ang tanong lang doon, tama ba o mali yung ginawa mo? So, hindi niyo po kukonsintihin? Siyempre, hindi. Lalong yun, hindi mabuti yun. Kasi, kaya nga sa akin. Paano kaibigan niyo ho? Alam mo kahit yung kaibigan ko, di lalo na. Nagne-name drop. Kunyari, gagamitin ko, kilala ko si Bong. Wala akong malasakit o pagmamahal kay Bong. Kasi siya, madadamay ko pa siya yung pangalan. Pinahamak niyo pa ho. Papahamak ko pa yan eh. Hindi lang na iniisip yun eh. Iniisip lang nila, sarili din. It's more of the self. Oo. Kaya, sang-ayon ako kay Bong, anong gagawin ko? Face the consequence. Yun lang. Okay. So mga kuya, dito po sa pinag-uusapan natin, busway, lahat, pagpapalusot ka. How can I see Christ in this conversation? Paano po makikita si Cristo dito sa pinag-uusapan natin? Kung si Cristo ba, nagmamaneho, dadaan ba siya sa busway? Ay, malamang. Hindi. Ang ganda, ang Panginoon talaga is a just God, no? Kaya ang issue dyan, gamitin man pangalan tao o hindi, ano yung makatarungan? Ano yung mas makatarungan? Oo. Yun pa rin ang issue. Kasi kumbaga, kunyari, halimbawa, kung ako yung enforcer, ginamit yung pangalan ng isang mataas na tao, pasensya ka na. Hindi naman siyang hinuhuli ko eh. Ikaw. Tama. Ikaw may kasalanan. Ikaw managot dito. Hindi pa pwedeng, hindi kasi, pagmamadali si Sir. Hindi, pasensya ka na rin. Na-late ka dahil kasalanan mo. Hindi ka sumusunod sa tamang batas. Kasi kung lalo kung mambabatas pa yung boss mo, di lalong nakakahiya sa kanya na yung mambabatas, yung tauhan niya, hindi sumusunod. Tama. Kaya, mga kuya, ito na ho, hindi na muna tayo dadaan sa busway, ha? Kasi hindi naman tayo nakabus. Kumbaga, doon na tayo sa tamang daanan, mga kapatid, no? Pero mga kapatid, alam ko po medyo nakaka-relate naman tayo sa topic na ito. So, hingan na ho natin ng words of encouragement ng ating mga kuya. Kumbaga, how to help us, mga kuya, parang give us parang payo na, I want to be a better Filipino. I want to be a better citizen. Pero simple lang naman ako. Ito lang naman ako. But how can I improve as a Filipino citizen? Nax, parang Miss Universe. Oo nga, pang Miss Universe. So words of encouragement anong gusto mo mangyari? Sa akin, world peace. World peace. Anyway, sa akin, isipin nyo na lang yung consequence, yung word na consequence. Lahat yan may consequence. Magpalusot ka man o hindi, may consequence yan. May kapalit yan, may kabayaran lahat. Ang pinakamagandang gawin, now that you know what consequences are, number one, aminin mo yung pagkakasala, yung kamalian. Pangalawa, matuto ka. Other than that, you can move forward. Basta aminin mo tsaka matuto ka. Yun lang. Thank you po, Kuya Erwin. Kuya Bo. Alam, naalala ko, Kuya Erwin, at Scott, sa mga na sumusubaybay po sa atin. Nung si Adan, kinain nila yung prutas ng kaalaman ng mabuti at masama. Hinanap sila ng Lord, Diyos eh. Hindi naman sa hindi alam ni God kung nasa saan sila. Alam naman, kaya lang, binibigyan sila ng pagkakataon, tanggapin nilang kalang pagkakamali. Kasabi sa kanila, kinain mo ba ang bunga ng kaalaman ng mabuti pasama? At sabi niya ganoon ay, yung babae po kasi, at nagpalusot. As yung babae naman, o babae, totoo ba yan? Yung ahas po kasi. Parang it's one way of saying, kayo po kasi. Alam nyo, sa buhay, kapag mali tayo,
aminin na natin. It's better for us na to take full responsibility sa ating pagkakamali nang mag-improve tayo. Ngayon, kung magpapalusot tayo, syempre, sinisira din natin ang ating mga sarili. Ang masama pa, minsan, mandadamay pa tayo ng iba. Di ba, hindi maganda yun? So, let's be loving and respectful na una-una sa batas, o katarakan, para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, kung tayo nagkamali, aminin natin. Kaya ang ganda naman itong sabi ng Panginoon, if we confess our sins, if you agree, if you confess, yung word na confess is agree, na nagkasala ka din, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Hindi lang siya tapat, kundi nararapat na patawarin tayo dahil bayad na ni Jesus Christ yung ating utang. Siya pa nagbayad para lang patawarin tayo. Hindi tayo pinapatawad dahil humingi tayong tawad. Pinatatawad tayo dahil binayaran na ni Jesus yung ating mga kasalanan at inaamin na natin na tayo nagkasala. Nang sa gayon, pwede tayo magsimula ulit. Nang sa gayon, pwede nating ayusin ang ating mga kamalian ng huli. Di man natin mababago ang nakaraan, mababago na natin ang ating kinabukasan habang tayo sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo na nagmamahal sa atin ng lubos. Kaya wag na pong magpalusot para hindi tayo lalong gumusot sa ating kalalagayan sa buhay. Amen. Praise God. Thank you mga kuya. Kaya mo talagang hindi na magpapalusot. Pero hindi ho natin hahayaang lumusot ang tagline. Kaya ho maraming gusot sa buhay kasi nga hindi natin magpalusot. Pero gusto nyo naman pong makaahon dito kahit na umulan, umaraw, bumagyo. Basta kailangan po ninyo ng payong. Nandito lang po ang Payong Kapatid. So sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid, nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po ay magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.